So yun nga mga ka-alright, no, naubusan tayo ng stock ng picture kaya dumaan tayo sa Tronix. Pumili na kagad ako kasi kaya 2x2 raw ang kailangan. So ayan, pumunta na tayo dyan. Kuha tayo ng set 1 and nagpa-picture. Naghintay, kumuha ng resibo, nagbayad, and ganun-ganun lang, tatawagin na tayo. Practice lang tayo ng smile saglit bago tawagin. Ayan, so tinawag na nga tayo at sa loob, pa-practice pa rin tayo. Ayan, win. Pero yun nga, tapos na tayo. Hintay lang daw mga 15-20 minutes kaya dito tayo sa Jollibee. And pumunta tayo ng order natin. Maya lang, ready na kagad ang ating picture. Kaya bumalik din tayo at nagbayad sa ating investment. What's up mga ka-alright? Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ngayon ay pupunta sa Shunil. Kung hindi nyo alam yung Shunil, isa itong construction company na Builders sila para sa mga Mega World, Camellia, mga developer, mga ganon. Yun. So yung mga ganong klase, gumagawa sila ng mga condominium, apartments, keme. So pupunta kami ng Shunil dahil kami ay magpapareserve ng property. So sa reserve na yung property, sa amin na yun, and hopefully by the end of the week, kasi 7 weeks daw, makakuha kami ng 7% discount. Makuha na yung 7% discount doon sa pinaka-down nila, sa amin na yun. So, uhulugan na lang. Bibigyan namin siguro yung details, share namin yung details pag nakuha na namin yung pinaka-kontrata. And then, we're just happy na itong mga gantong klaseng opportunity kasi para sa amin. Hindi naman siguro once in a lifetime, pero it doesn't come every day. So pag may mga nakuha kang ganitong klaseng opportunity, better grab it if you have the means. Diba? So yun, and then para sa amin kasi ni Mama, ito yung time na perfect time para kumuha ng mga ganitong klaseng properties kasi nga we can do it at this time. So by the time na hindi namin kaya, hindi na kami kumikita, meron na kaming mga para sa amin. And yun, by then, retired na. Pero para sa amin kasi, Bigaw ba, gusto ba mag-retire na maaga? Kasi para sa akin, di ko gusto mag-retire na maaga. Hanggang kaya ko, pagtatrabaho ko. Kahit na sabihin natin, kaya na ni Lia at saka ni Anya. Mas okay pa rin gumagalaw tayo eh. Ewan ako, para sa akin lang yun. Pero ikaw ba, May? Gusto mo ba yung nagtatrabaho ko, retire ka na pag-retire? Gusto mo maging tita small. Tita small? Parang malayo pa yung ganung level eh. Anyway, so yun lang naman yung ano namin. Pupuntahan muna namin ngayon and then share nga namin dito sa inyo mamaya. Alright? Let's go! Ito na mga ka-alright, punta na tayo sa Shunil. Dito tayo sa office nila, pupunta na tayo at papasok. Ayan, so mga ka-alright, today is a special day for us kasi we made a big decision, Mommy and I made a big decision na mag-invest sa bagong property. So, siguro reveal namin soon. Pero today, we mark the day na nag-sign kami ng reservation. No turning back. At syempre, yung reservation non-refundable. So, pag may mga ganyang klase, itutuloy lang natin. And again, tulad nga sinabi kanina, may mga opportunity na minsan lang darating. And tayo naman lumalaban lang sa hamon ng buhay. So, kailangan tuloy-tuloy lang. Syempre, para din sa family to. So, kung hindi man ganun, pwede pa ang mga kids namin na magmana, diba? At least we're preparing something for them in the future. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo kikita ng pera. So, yun. So, again, kung may magpresenta na opportunity sa inyo, it's a good thing na i-accept nyo yun. Minsan, sa tingin nyo hindi nyo kaya. Pero when you push for it, kaya nyo. You just have to believe na marami tayong resources. Hindi man ganun kagad nagpe-presenta yung resources, mas mabilis yung opportunity. Pag nag-focus kayo, makukuha yung resources. So, yun. So, quick update lang yun. I-reveal namin yun, yung property na yun, and we're so happy. So, tutuloy-tuloy lang natin. Ewan ako, alright? What's up? So, ngayon, quick update lang, no? Sa investment namin ni Mami. Pupunta kami ng Shunil kasi meron kami mga pinapirmahan na meron silang pinapirmahan sa amin ng mga documents for contract to sell and bill of sale. Diba?
and then some documents to fulfill yung Meralco, and then water, electrical dun sa pinaka-property. So ipapasa namin yon. Once napasa na yon, ang next na process is ipasa sa bangko for approval naman. Okay, so yun ang agenda natin today. Yan ang mga dokumento na pirma na parehas namin yan ni Mami. Alright, let's go. So yun nga mga ka-alright, no? So naipasa na yung mga dokumento, napirmahan na nga lahat. And as confirmed by Miss Venus from Shunil, sa ngayon, pa-process nila yung papers namin. And then once okay na, yung TCP, papasa nila sa bangko. Na approximately turnaround time is around 1 to 2 months. So waiting tayo ng ganung oras. So see you 1 to 2 months. Yan, so baka nagtataka ka anong punch listing, no? Ang punch listing is ang process bago i-complete ang turnover ng isang property. It's a construction process wherein yung ginagawa is i-check ng buyer yung mga ginawa kung meron pang mga hindi nagawa sa bahay, sa property, or merong mga nagawa na hindi tama. So as the buyer, you have the right to correct those, modify, change, or fix anything na nandun sa property. Kasi kumaga, binayaran mo na yan eh. Once na turnover na yan sa'yo, kailangan maayos lahat. And ang punch listing is your chance to fix everything. Kaya meron laging ganun. So take advantage natin yung mga ganyan pag kukuha tayo ng mga property. Alright? So yan. So dito kami ngayon for punch listing kasi malapit na ma-turnover yung bahay. So ayan. So can check yung kada mga parts dito. Simula kami sa labas. And then, kung meron mga kailangang ayusin, kung mga kailangang ibahin, modify ko naman. Kasi natin dito kay engineer. Dito yan. So, i-check mo natin yung mga pintura, yung kung anong mga ilaw, mga electrical, kung anong mga sightings. So, ayun. Ito pa napansin na ni Sir Ray. Sinama namin. Kung mapansin nyo yung mga gilid dito, dapat itong mga mento, kumbaga, nakaganto, nakaangat siya. Ang kaso, dito sa pinaka-balcony niya, hindi siya nakaangat, nakapantay. So, ang tendency niyan, baka gumapang yung tubig. Pero gagawin daw ng paraan. PVC naman daw yan. Baka pwede pa natin ayusin para may ipasok or para hindi gumapang yung mga big to big. Ayan, so naging remedyo so far is lalagyan ng groove. Kumbaga yung groove lalagyan ng parang remedyo rito para imbes na dumire-diretso yung tubig pababa, magkakaroon ng pangsalo para isang magiging alulod. Simula dun sa dulo, paikot dito sa property para hindi siya gagapang pababa. Yung tendency nun, pag yan pababa, di lahat yan tumutulo, diba? At the same time, ito, galing yan sa taas, yung pansalo ng tubig. So pag dito, kailangan lagrin ng pagkapang dyan somewhere para hindi siya itutulo lang pag may mga nakapark dito. Ayan, napasok tayo. Ayan, so papasok tayo rito. Meron pa sila yung box pang splice para kung may mga kailangan gawin. And then ito, tamang repaint na lang. Kasi although maganda pa naman yung paint, parang mas maganda kung i-repaint pa kahit isang patong pa. Kasi
parang more than a year na yung bahay bago namin siya nakuha. After all the processing, kung ano man, di ba? It's still brand new. Pero syempre, ito nga, kaya may mga punch listing na ganito para ma-check kung okay lahat bago ma-turn over. Kung pansin nyo, tulad nung nasa labas, diba, kailangan na nakapasok siya. Diba? So, yan. Ayan, so pasok na tayo. Dito tayo sa loob. Ayan, so dito sa first floor, medyo may mga nakita kami mga minor lang naman. Very minor. So, tulad ni dito sa mga bintana. It's good na makapal na, tubular ang gamit. Ito, very minor. Gusto lang na sana lagyan ng hawakan. Ayan. And then, yung pintura dito sa gitna. Kasi parang nag-fade na siya. Okay. And then, yan. Same dito. Pakita natin. Ayan. Hindi makita eh. Pero, ito pala. Try. Ayun o. Ayan o. So, parang siyang nagkakaroon ng mga marka. So, tamang paint na lang rin dyan. Okay. Sa natin para humangin. Sa pang maganda yun kasi humahangin dito. And then ito rito sa baba sa namin iparepintin. Mostly painting job na lang. Maliliit na bagay. Yan. So pipinturahan. Pinturan lang yan. And then mga nandito, ito mga medyo nakaangat, so ipapafix namin. Kasi pag mga ganyang bagay, pwedeng umangat siya, pwedeng masira, di ba? Ayan. Ayan, so mga ganyan lang. And then, dito, okay na may mga faucet, mga water. And then dito sa cabinet, dito sa kitchen, may mga parte lang na hindi napipinturahan, yung mga gilid-gilid. Yun know, yung mga gilid doon, di ba? So, very minor lang. So, parang papatanggal na lang itong pinaka mga pintuan. Tapos, saka siya pipinturahan. Kasi tinabid yung nagpintura niya, kinabit na kagad. Tapos, either sinara agad, ewan ko. Kasi yan, basically, pag nagpipintura, dapat lahat yan pintura. Okay? And then, dito, sa banyo, okay naman. Pero ang pinaka napansin namin dito is yung sa bintana na mahirap buksan. Usually ganyan kaya pag pininturahan sinasara na, yung tendency natutuyo. So mahirap kang buksan. Diba? So papaayos na yan. And then dito, may parte rito kami kanina nakita na tuloy-tuloy yung tubig. So parang pag flush mo siya, magtutuloy-tuloy yung tubig. Hindi ka na ipa-flush. Kasi magtutuloy-tuloy yung tubig niya. So ayusin yun. Ay, hindi mapansin, hindi masabi kung major yun or minor. Pero ayusin din na yan kasama sa gagawin ng engineering. And then ito, pansin na nasaray na masyadong mababa. So instead na dyan, dito ipapalagay para mas malaki sana yung malagay na timba. Okay? Na naman. And then, yun. Sa switch, okay naman eh. No problem naman eh. Yan siya dito sa baba. And then mostly, napansin nga ni Mami, si Mami medyo ano siya sa pintura eh. Mapapansin nyo, di ba? Hindi na siya pino. So, konting paint job na lang. Ayusin. And then, pwede siyang mag-move. Pwede na mag-transfer. Dito tayo sa taas. Ito kahoy,
Yan, so dito to yung sa labas. Sinal natin para makita natin buo. Yan, and then ito yung sa may lalagyan mamaya or pag bago i-turn over. Yan, ito yung butas. Pababa kung saan dadali yung tubig. So, papalagyan natin yan ng groove para hindi dumire-diretso yung tulo ng ulan o base mga nakapark o kung ano mang nasa baba. Yan. So, punta tayo sa unang kwarto. So, yung pag-usapan kanina, sara na saglit to. Makita yung buong kwarto. Ayan. So, dito, again, since medyo matagal yung turnover bago namin ako yung bahay, mostly paint. Ayan, may ilaw na rin siya. Okay na yung switch. Pero parang kailangan pa siyang paspalakasin. So, pwede yan siguro yung pag kung sino mag-turnover. Sinong titira. Mostly paint job na lang. And then yung mga saksakan dito tulad sa baba, hindi naman nakaangat. Pero papafix na lang yun. Okay. Then may mga extra dito. Yung mga bintana. Okay naman yung bintana. And then sa cabinet, sabi ni Mami, meron daw siya rito sa cabinet eh. Ayan, so same thing. Yung sa mga gilid-gilid lang, kailangan lang ayusin yung pintura. Okay, so yan ang sa unang kwarto. Tara natin. Okay naman. Let's go. Second room. Ayan. So, dito tayo sa second room. So, unahin natin cabinet since cabinet ang unang bubungad. So, same thing. So, yung mga gilid-gilid lang rin. Yung parang tulad doon sa baba. So, tanggalin yung mga pinto ng cabinet. Tapos, tsaka siya pinturahan sa loob. Okay. Ano? Okay. Okay naman. Very minor lang rin yung mga nandito. For the cabinet. Pero ito kasi, mapapansin nyo. Yung buong kwarto, iisa lang ang socket. Ayan. So nagpadagdag kami kasi kahit na ito yung second room, yun yung kabila yung master's bedroom eh. Kailangan, kung meron pa rin mga kailangan dito, meron pa rin saksakan, papadagdag kami dito or dito. And then isa dito sa taas. Kasi kung kailangan niya ng aircon, papabutasan niya, kailangan may provision ka para sa saksakan. Okay? So, mas likely dito kasi yung tama eh. And then ito, sa labas, maganda naman, mahangin. Pero pag check namin, yung yero parang luma na. So, balak namin babago. Kasi naglalangit-ngit na. Tapos umakyat dito kanina sa right para makita yung pinakataas. Medyo nagpe-fade din. So, ganito rin yung sitwasyon sa pinakabubong sa taas. So, re-repaint nila yan. Babaguhin din. Okay na. Yan. So, yun. Yung question, paano pagpapalitan yung ilaw dun? Akit yun. Good luck. Kailangan di siya mapundi. Yan. So, the second room. And okay na muna tayo. Konting bago-bago pa.